Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Tayo'y nagpapaalala sa ating mga kapulisan dyan na wag po nilang abusuhin ang kanilang dahil sila may mga sandata, sila may mga armas, bagamat hindi naman natin nilalahat. Pero naman, ang iilan sa ating mga kapulisan dyan ay talaga namang pigilan nyo po ang kanilang mga ginagawang alam nyo po na hindi na po tama. Pero for example na lang dito, partner Brenda, no? Etong pagpuslit nila ng kung ano-ano mula sa basement, obviously naman, kara-kara na sila eh. Naghahabol sila dahil alam nila may ocular inspection. Obviously, tignan mo yung pinagagawa nila. Walang tigil yung kanilang paghahakot dahil nalalapit na eh. Ngayon na eh, ngayong araw na ito. Kaya nakita natin kahapon is walang humpay ang kanilang paghakot sa labas-pasok sa basement. At yun nga, nakita natin may lupa, may... So obviously, masimentohan man nila yan o hindi, pero ang ating ebidensya at ang video na kumalat na sa social media ay hindi pwedeng i-deny yun. Tama ba, partner? Yes, documented ang lahat. Meron tayong mga solid evidence na pwede nating iharap sa korte pag panahon na nakakasuhan na yung mga opisyal at saka yung mga pulis na nag-commit nitong mga illegal na aktibidad dito sa ating private property. Yan. Kaya nga, grabe-grabe yung effort ng kapulisan. No? Naghukay ng sobrang lalim. Wala. May nakuha ba sila? Indeed, wala rin. Ito yung sinasabi natin. No weapons is formed against us shall prosper. Kahit ano-anong propaganda ang kanilang ginagamit, kahit gumamit pa sila, higitan pa nila ng 5,000 na mga pulis dyan ay kalaban sa katapat ng ilang manggagawa dyan. Wala pa rin silang laban, wala rin silang kawala. Isa sa mga bagay na ating pinapasalamatan ay yung mga kapulisan natin dyan sa loob. Na sila ang nagiging daan para magbigay din ng impormasyon. Kung di man tayo makakuha, ang kapulisan mismo dyan sa loob ang nagbibigay sa atin ng impormasyon para isiwalat ang sobra-sobrang katiwalian ng Philippine National Police na ginagawa sa KOJC compound. Pero for this time, partner, ay makakasama po natin ang butihing kaibigan ng SMNI, walang iba kundi si Sir Jay Sonsa. Magandang umaga, Sir Jay. Magandang umaga, Sir Jay. Si Cherry po ito at si Franco. At si Brenda. Kamusta? Maligayang bati sa iyo, Cherry. At maligayang bati sa lahat po ng ating mga manonood sa umagang ito ng Friday, ka-6 sa buwan ng Setyembre, taong kasalukuyan. Ilang minuto na lamang, let me see, less than a little over 2 hours, ay inaasahan natin darating dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound ang mga miyembro ng Senate Committee on Justice and Human Rights, na pinamumunuan ni Senator Coco Aquilino Pimentel III. Kasama rin ang chairman ng committee na pinamumunuan ni Senator Ronald Pato de la Rosa para magsagawa ng ocular inspection, on-the-spot inspection. Correct. Dito sa iba't ibang dako ng Kingdom Nation sa New Jerusalem. Dito po sa may kahabaan ng Carlos P. Garcia Avenue, Davao City. Ito po ang magaganap ngayong araw nito bago ganapin ang public hearing, ang Senate hearing on the abuses o pagmamalabis ng Philippine National Police sa kanila pong pag-serve ng warrant of arrest na may kasamang paghuhukay at pagtatanim ng kung ano-ano. Magandang umaga sa inyo, Franco. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa buong bansa at sa buong mundo. Yes, maraming salamat sa pakikisa, Sir Jay.
at sa ating mga kababayan, muli, ano pong kagandahan sa maggagawing hakbang ng ating Senado sa kanilang gagawing ocular inspection at gaano kalaking tulong po ito sa ating laban? Malaking bagay ito kasi ang hinahangad natin, lalo na sa Sunshine Media Network International, ay ang paghahayag ng katotohanan. Sabi ko nga, pabiro ko nga kaninang madaling araw, nung pinapanood ko yung pataksil na paglalabas ng kung ano-ano ng mga pulis, no? Hindi ko alam kung ano yung mga nilalabas nila sapagkat ayaw naman nilang idaan ito sa inspection, ay sabi ko nga kung nakamamatay ang paghahayag ng katotohanan, sana mangisay sila hanggang sa maubusan ng hininga, no? Kasi nga ang layunin lang natin sa media, no, for that matter, ay maarok kung ano ang katotohanan. Walang labis, walang kulang. Although alam naman natin na ang ating principal owners of the network ay yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at ilang pang mga korporasyon na pag-aari ng iba't ibang mga kumpanya, no? But we are trying to be as truthful as can be, no? In reporting the truth. Kasi walang gumagawa no? Nagpunta na rito yung kung sino-sinong mga reporters from Manila. Apparently, pati yung mga sinasabi lang anchor sa One News TV5, pero yung pala ay kasama, no? Sila ay embedded sa PNP, kung kaya't ang kanilang nire-report practically ay kung ano lang ang gustong malaman ng bayan na gustong i-propagandize ng Philippine National Police, no? Na naging naging imbis na protector ng ating kalayaan, protector ng mga tao, siya pa ang nagiging perwisyo ng taong bayan, no? Sila yung mga nanggigipit, nangahampas, no? At kung ano-ano pang mga ginagawa na labag, no? Sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang alagad ng batas. Correct. No? So, yan ang magandang idudulot nito sapagkat makikita ng ating mga mambabatas at ng kanilang mga staff, no, sa secretariat ng tatlong komite o tatlong lupo ng Senado kung ano talaga ang nangyayari. Bagamat kahapon may mga initial na pagtanaw, no, pagtingin ng ilang members ng komite ay biglang naglaho, no, yung mga sandamakmak na mga sabi nga ng ilang kapitbahay ko, parang terorista ng mga pulis. Surprisingly kahapon, nagbawas sila ng almost 1/2 siguro. Tapos ngayong umaga, pagdating ko rito sa paligid ng compound, ay nakita ko yung maraming pulis. Nandito na sa Bisaya pa, na sila sa mga kilid-kilid, no? Kanya, ng lingkod lang rin, murag mga amaw. Pati yung mga galing ng, nakita ko yung mga service vehicles, may galing ng Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, at may mga galing pa ng iba't ibang rehiyon, no? Na siya nakaparada, pati yung paradahan ng mga sasakyan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay okupado na ng mga sasakyan ng mga pulis, no? SUVs, kotse, motorsiklo, service vehicles, mobile patrol, at kung ano-ano pang mga sasakyan na sinisilip ko rito mula sa aking kinalalagyan, ano? Sa umagang ito ng Friday, Franco. Yes, actually,
Sir Jay, yung kanilang mga private vehicles na yan, pati yung kanilang kagamitan sa mga vehicles ng ating kapulisan dyan, ay ginagamit na sa paghahakot ng kanilang umano'y basura na napag-aalaman natin na may mga kasamang lupa. Eh ngayon, kara-kara sila, nag-aabol sila, naghahakot sila ng kung ano-ano mula sa basement, sa katedral, ng kung ano-ano dahil nga sa gagawing ocular inspection. Sir Jay, anong pananaw mo dito? Na kung sakali man, yan na, nasementohan nila. Kasi may mga nakita tayong mga welding rod at mga welding machine. Kung halimbawa, sakali man, okay, naayos na nila yung video na naipalabas natin na merong hukay sa basement. Ano kaya ang magiging tingin mo sa kanilang propaganda na gagawin dito? Halimbawa yan na natakpan na. Hindi naman ang ating mga kababayan no, dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Ilang ulit na nilang napanood mismo yung sinasabi ni Director Nicolas Torre III na AI daw yung mga Photoshop photographs. O, Photoshop. Eh, ngayon, lumabas na nga itong mga video mismo na ng naturang paghuhukay. So, sabi ko nga, ang pagkakataon at ang Panginoon ay gumagawa ng kaparaanan para lumabas yung katotohanan, no? Wala tayong masyado kasing magawa bilang mamamahayag kasi nga tayo sinasagkaan, pinipigilan at sinasaktan pa to a certain point. But let me just take this opportunity na pasalamatan yung Davao, Mindanao-based media, especially yung newspaper na minsan ay naging bahagi ako several years ago, yung Mindanao Times, no? Na talagang inilalabas ang katotohanan. Kaya ako pinagmamalaki noong pa man, nung nasa Maynila pa ako, active pa ako sa mainstream media. I always take pride in telling everybody that I was honed and developed to be a true journalist in Davao, in Mindanao. Dahil dito, bihirang-bihirang pagkakataon na anong tawag nito, hindi na ilalabas yung katotohanan. To a certain degree na dumaan din tayo ng mga pananambang at ang pagpatay in the past, no? Pero awa ng Diyos, ay nalagpasan natin yung mga hamon na yan sa ating pagganap bilang tunay na mamamahayag, no? Correct. Kapareho nitong huli, tayo ay inulan ng mga batikos. Bakit daw meron tayong nilabas na mga anong pangalan nito? Medical emergency sa San Miguel, Manila. At sabi nga nung mamang nakatira sa Malacanang ay tingnan nyo naman, may sakit ba ako? Lahat, yung mga kaibigan kong mga mamamahayag, sila Leslie Bacobo at kung sino-sino pa, sabi nila, ganito, ganyan. Peddler of fake news. Ngayon, anong lumalabas? Mga bukol-bukol, mga black eye, yung mga dito sa braso na pinagsaksakan ng kung ano-ano isinaksak nila para mabuhay sandali yung mama. Tapos nawawala siya, ilang 48 hours na, hindi na naman lumalabas. So, ako, I don't mind, no? You can call me many names, ha? Marami dyan kung ano-ano sinasabi na, yung matandang kalbo na yan, no? Hindi naman natin tinatanggi, talagang wala na tayong buhok, matanda na tayo. Pero, yung pagsasabi ng totoo, parang ano lang yan Kung ayaw, hindi naman ikaw ang pinatutungkulan ko, kung sino man kayong mga loyalista ni Marcos Jr., tayo ay nagsasabi lang ng katotohanan. Ngayon, kung halimbawa bukas makalawa, ay matigok siya, o di, anong tawag nito, makikiramay tayo sa pamilya niya. Ganun lang. Correct. Pero yung kung ano pang sabihin nila, ganyan talaga. Pag ikaw ay totoong mamamahayag at ang kalaban mo ay mga 2 buwan nang hindi sumusweldo sa Malacanang, no? Talagang uhupakan ka. Ganun lang yun, no? Good morning nga pala sa mga Ensimada vloggers, sa mga Adobo chroniclers, ha? At yung kung sino-sino pang mga sinasabi ng Pangulong Marcos na
troll farm niya. Siya naman mismo nagsabi, marami daw siyang troll farm. So, yung mga, pag nag-comment sa page mo, nakalock yung mga profile, yan, kasama yan sa mga troll. Araw-araw yan, maraming dumadalaw sa mga pahina at sa mga accounts ng mga nagsasabi ng katotohanan. Correct. Franco. Yes, partner. Tingin mo itong nangyayari ngayon sa KOJC compound, ito yung nagiging pamantayan ng bawat government agencies, mula sa ating kapulisan, security sector, even sa mainstream media, kung sino ang totoo at hindi. Dahil dito nakikita natin, Sir Jay, di ba, pati sa ating kapulisan, dito natin nakikilala. Mula sa ating mga government officials, dito rin nagpapakilala kung sino sila. At ngayon, sa mainstream media, dito rin sila makikilala kung sino talaga sila. Kung merong isang magandang naidulot ito, no? Lalo na sa mga ordinaryong pulis. Kagabi, hanggang kanina madaling araw, nakita ko yung mga pananalita at narinig ko yung mga pananalita ni na Sis Nori at saka ni Resident Minister Carlo Catiel na pagtitimpi, pagdarasal, at pakiusap, no, sa ating mga pulis. Kanina, pagpasok ko rito sa may Emerald Gate ng Kingdom of Jesus Christ, nakahilera pa rin yung mga pulis, no? But sa aking pananaw sa kanila, sila ay napakakalma, no? Ibig sabihin hindi ko alam kung tumimo sa kanila yung mga salita, pakiusap, panambitan, lalo na yung pahayag kagabi ng dalawang leader ng KOJC na meron naman kayong mga ina, meron kayong mga anak, may mga kapatid kayong mga babae, lalo na na kung sakali sila yung inyong hinahampas, no? Patutuwa ba kayo? Magtama ba yun? Kasi nga, nitong mga nagdaang araw, saksi ang buong mundo na yung walang kalaban-labang mga babae na pinagdudot nila, they're being pushed against the wall, and at the same time, they're being anong tawag nito? Hinahampas sila ng mga ratan, no? Isipin mo, anong ayun, tingnan mo, babae yun, hinampas. Hinatak, wala anong tawag nito? Ano bang laban ng babae, no? Kayo, mga pulis kayo. Sabi ko nga minsan, nung dinuduro ni, may sandali lang may dumating na isang bus, lulan, na galing ng Police Regional Office, ang bus. At bumababa rito ang mga pulis. Mabuti ngayon, siguro narinig ni General, anong pangalan nito? At nabasa ni General, anong pangalan niya? Mangkulas, no? Oh. Na ang laki-laki ng budget nila, 10 million, pagkatapos walang disenteng pagkain, inumin yung mga pulis na dinala rito. Panibagong crowd control, crowd dispersal unit itong bumababa sa bus. Palagay ko, papalitan nila yung mga, o dadagdagan nila, no? Depende sa kung anong gagawin nila. Isipin mo, kompleto sila ng pananggalang. Meron silang vest, merong padding dito, tapos ang kalaban nila, mga babae, na ayun ang kanilang inaapi. Kaya, alam mo, darating ang, sabi nga, ngayong panahon na ito, karma is digital, no? Kaya, yung ginagawa nila, babalik yan 1,000 folds, no? 100 folds, kung hindi man 1,000 folds, sa kanilang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay, kung hindi man sa kanila. Kasi, ang nanay ko, na Katoliko Romano, kandado, sarado, tinapon pa ang susi. Palagi niya sinasabi sa wikang Kapampangan, Aru, ustong ingapong Gino, yang mimuake ka, inganggang kasakitan dalanan mo ito.
Sabi niya, pag ang Panginoon ay gumawa na ng mga paraan para balikan ka sa iyong kawalangyaan, ay madarama mo ito at ng mga mahal mo sa buhay sa makailang beses at sa mas malupit na kaparaanan na hindi mo pa naranasan sa tanang buhay mo. So, tayo patuloy na nakikiusap sa mga pulis na ito. Nakapag-aral naman sila ng kolehiyo. Hindi mo naman masabing mga walang pinag-aralan at mal-edukado sapagkat sila ay yung bagong requirement ngayon sa PNP, kailangan college graduate ka bago ka maging pulis. At dumaan sila sa mga police basic course. Lamang, siguro ay, ito nga matagal ko na sinasabi noon pa, as early as when the law was still a bill, pending before Congress, by the late Senator Aquilino Pimentel Jr., creating the Philippine National Police with a colotilla that it is civilian in character and national in scope. Sabi ko nga perhaps, kung nakikinig si retired General De Leon ng Public Safety College of the Philippines, perhaps you should review your curriculum, your training manual for police officers, or for civilian entering the police rank, na ang orientation dapat community, civilian, at saka yung alisin na yung militaristics sa training nila because it has no place in a decent civilian community, kasi yun ang naging yung sinasabing obey first before you complain. That is for the military, it is not for the police, Ang police dapat, anong tawag nito, pag-usapan natin, magkaroon tayo ng may hinahong paliwanagan. Hindi yung darating ka rito, general problem ka, katulad ni Nicolas Torre, na sabi pa niya dun sa abogado ng KOJC, kay Attorney Israelito Torion, sabi pa niya ganon, this is not the time for argument or debate, Whether you like it or not, papasok kami. Yan ang trabaho ng mga animal yan, Kaisipan ng mga animal. Hindi kaisipan ng police officer yan. Because if you are decent, sasabihin mo, good morning, sir. Good morning po. Ako po si General Nicolas Torre III. Napag-utusan po ako ng korte at ang buong police, na i-serve ang warrant of arrest. Kaya minamarapat po namin sabihin sa inyo para hindi po tayo dumaan ng anumang disgusto o mga pananakit. Mangyari pong bigyan nyo kami ng layang makapasok at arestuhin kung sino man yung aarestuhin. Ito po ang mga alias warrant para sa inyong pagsuri. Tapos tuturuin ng abogado, sir, naipaliwanag na ho namin, pwede ba makatuloy na kami? Kasi pag hindi nyo kami pinatuloy, sa ilalim po ng aming panuntunan, tutuloy pa rin kami. Kaya para maiwasan natin yung hindi ka nais-nais na pangyayari, ay bigyan nyo po kami ng ingress o access to ingress and egress, to the compound of the kingdom of Jesus Christ. Dapat ganun. Pero hindi po Hindi ganyan ang nangyari. Ang ginawa, pinatunog yung illegal na paggamit ng LRAD, Kasi nakakabingi po yan, Nakakasira kahit mga pulis. Masisira ang mga tenga niyan, Correct. Kaya ipinagbabawal yan as much as possible yung gamit niyan, Kaya nasa kwan po yan sa mga panuntunan ng batas at mga lituntunin ng United Nations High Commission on Human Rights, So, ganyan po ang nangyari, para sa kapakanan, nagre-review lang tayo para sa kabatiran ng mga probably hindi masyadong naunawaan. Bakit ba nagkakagulo dyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ? Yan po ang nangyari sapagkat nga yung asta, ang iniasta ni Mr. Torre
at ng kanyang mga teroristang pulis, no? Yan na po ang description ngayon ng mga civilian dito sa Davao City. Ang pulis na kasama ni Tory ay mga terorista. Kaya, asama, no? I feel bad because I come from a family of police officers, no? Kaya, masama man pakinggan, pero kailangan tanggapin natin because yan po ang saloobin ng ating mga kababayan ngayon. Hindi lamang dito sa Davao, kundi practically sa buong Mindanao. I'm sure some of you who are watching this broadcast may feel the same, no? Because you witness or you are witness to how some of these police officers are behaving, no? They're behaving like animals, no? Na hindi dapat. Kasi ang pulis, sa totoo lang, nung unang panahon, bago nangyari ito, napakataas na respeto ng mga sibilyan. Pag nakakita ng pulis, sasabihin, ay salamat, may pulis, no? May tagapamayapa, may alagad ng batas. Pero ngayon, pag nakakita ngayon ng pulis, kahit na kanina yung kinainan kong karinderya dyan sa may buhangin, pagka dumaan yung pulis, sabi niya, tuwa na siya ng mga animal, oh. Yun ang reaction, napakapangit, no? And ako, as much as possible, ayaw ko nakakarinig ng ganon. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung dalawang kapatid ko ay they have given the best years of their lives in the service of the Philippine National Police, no? They were both retirees, no? Of the PNP, no? Kaya pag nakakarinig ako ng ganyang comment, parang ako nasasaktan para sa mga pulis, no? At sana itong mga pulis na nakikinig sa atin dito sa loob ng compound would find it among themselves and in the deepest recesses of their heart na probably it's time, sabi nga ni General ano pangalan nung naglabas ng ihinto na natin ito. Unang-una, ang dami ng napipirwisyo, ang dami ng nasasaktan, no? Ngayon, gusto ko lang ibahagi sa inyo, Franco, kasi nga pinalalabas, pinagmamalaki, binawagay pa kagabi ni Colonel Jean Pajardo na anong pangalan nito? O ito, ginagamit na naman yung El Rado, kalakas-lakas. Alam mo ba, pati mga pulis niya naapektuhan yung hearing nila eh. Oh, ayan. Kung ano-ano naman ang Yes. Yan nga, Sir Jay. Ngayon, go ahead, Sir Jay. Narinig mo ang ingay, no? Yes. Nakaka-istorbo talaga. Ako nasa enclosed building na. Can you imagine yung nasa labas ngayon? Yung epekto ito, may naghahakot na naman ng kung ano-ano mga galing sa loob, no? Isinasakay. And funny, sinasakay sa anong pangalan nito? Sa ambulansya ng pulis, no? SAP, Special Action Force. Yung mga basura nila, yung mga, ewan ko kung ano ito, hindi masabi kung basura ba yan o yung mga planting materials na hindi nila nagamit o takot silang madiscovery ng mga senador at ng staff ng Joint Senate Committee, no? Ayun, naka-black garbage bag inilabas mula rito sa compound, no? Ngayon, kagabi nga, balikan ko lang, winawagayway ni Pajardo. Atty. Pajardo, no? Yung tagapagsalita ng PNP sa Campo Crame, yung inilabas na desisyon ng 22nd Division ng Court of Appeals. At ito ay matamang pinag-aralan ng law office ni Attorney Mark Tolentino, isa sa mga abogado natin dyan sa SMNI, no? At narito ang kanyang pananaw, no? Legal minds, no? Sabi niya rito, the decision of the Court of Appeals nullifying the temporary protection order by the Regional Trial Court of Davao is a mere technicality decision, no? Technicality decision. Such decision
is not based on merits. Walang sinasandalan, no? The decision of the Court of Appeals Mindanao does not mean that KOJC members or Kingdom of Jesus Christ members or Jose Maria College Foundation students and teachers have no rights to be protected to their life, liberty, or security. Tuloy pa rin ang laban at dapat nating ipaglaban ang ating mga karapatan. Huwag tayong mawala ng tiwala at pag-asa. Our God in heaven is on our side. At sa lahat ng mga members ng KOJC and student teachers of JMC. Ang pagbasura po ng mga kaso na puro technical, na mga batayan ay kinasusuklaman at ang mga tuntunin ng pamamaraan ay hindi dapat ilapat sa isang napakahigpit na technical na kahulugan. Ang rules of procedures ay pinagtibay upang tumulong sa pagtiyak. Hindi pag-override ng malaking hustisya at sa gayon ay talunin ang kanilang malayunin. Sa katunayan po, ang rules of procedure ay mga kasangkapan lamang na idinisenyo upang mapabilis ang paglutas ng kaso at iba pang mga bagay na nakabinbin sa korte. Kasi po, kung inyo magugulita doon sa desisyon ng, anong tawag nito, ng branch o ng Division 22 ng Court of Appeals. At siguro magandang malaman din, Franco, birthday girl, kung sino ang nagdesisyon, no? Sa Division 22 ng Court of Appeals. Correct. Ito inapon ako lang naman. Hindi ko naman, wala akong malintensyon na siraan ang pagkatao ng mga maestrado ng Court of Appeals, Division 22, CA Mindanao, no? Kaya lang, kapuna-puna lang, ito kapuna-puna lang, na ang nagsumulat ng desisyon ay wala pa yatang isang buwan, no? Simula nang siya ay hirangin bilang Justice of the Court of Appeals, no? Pag tinignan po ninyo sa aking Facebook page, makikita nyo ron, talagang inilagay ko ron kung kailan sila na-appoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kung sino-sino ito, no? At isa po riyan kasabay lang appoint noong kapatid ni Armed Forces Chief of Staff, Bronner, no? Yung si Court of Appeals Justice Bailon, no? Kung makikita po ninyo, i-check niyo yung aking pahina, makikita niyo ron kung sino itong mga tinutukoy ko. Siguro nagkataon lang, pero kaduda-duda at dapat lang mag-isip ka talaga, parang ito ba ay kabayaran sa kanyang pagkaka-appoint? O nagkataon lang, no? Ito bang mamang ito ay sadyang inilagay dyan para nang sa ganon siya ang humawak dyan sa kaso na isinampa ng pulis para pawalang bisa ang writ of amparo. Kasi po, ang sinasabi doon sa kanilang desisyon, kaya daw nila inano ito, sapagkat may warrant of arrest against, anong tawag ito, against Kibuloy at 4 na iba pa kay Pastor, no? Subalit, wala pong tinuran yung Division 22 ng Court of Appeals na ang petitioner ang nagsampa ng kahilingan for a temporary protection order ay mga estudyante at guro ng Jose Maria College at ganoon din mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ who are hindi po sila involved sa kaso na isinampa laban kay Pastor Kibuloy at sa 4 na iba pa o 5 iba pa. Sila po'y petitioner na naapektuhan nito pong pagmamalabis
ng ating pambansang pulis sa pangunguna ni Nicolas Torre III. Sila po ang petitioner. Hindi po ang petitioner ng writ of amparo o temporary protection order. Hindi po si Pastor Apollo C. Quiboloy at yung 5 pang akusado sa kaso. Ang petitioner, inuulit ko, ang humihingi ng protection ay yung mga estudyante at mga guro ng Jose Maria College Foundation Incorporated at mga miyembro, the kingdom citizens of the kingdom of Jesus Christ. So, ewan ko kung nakaligtaan lang ba ng mga pinagpipitaganang maestrado ng Court of Appeals Division 22 sa Cagayan de Oro, o ito'y sinadya. Yes. Kasi tao yan, maaaring nakaligtaan nila. Uy, teka, iba nga palang petitioner dito. Bakit ba ganun ang ginawa nating desisyon? Kasi alam nyo bakit? Ayoko silang mapahiya. Because certainly, I'm sure the lawyers, siguro including our lawyers, will now join lawyers of SMNI sapagkat gusto nila ipadlock yung amin pong studio dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. So as a separate entity, we will petition now the Supreme Court. At para maipakita natin, kasi ako, nung unang lumabas yung division order ng CA, parang sa amin ko sa inyo, nanghina po ako eh. Para bang may tawag sa English niyan, are we now in a failed state? No, yung wala na tayong susulingan. Yeah. Pero kasabay po dyan, nung inilabas ng kataas-asang hukuman ng Korte Suprema yung desisyon nila, na sinasabi nilang yang mga ari-arian ng pamilya Marcos sa Paway ay nakaw na yaman at kinakailangan ibalik sa Estado ng Republika ng Pilipinas. Bay, biglang nabuhay po ang aking kalooban. At sabi ko ba may pag-asa pa pala sa Supreme Court? Kaya ang amin pong mga abogado ay gumikilos na kahapon pa para sumampa, umakyat sa Supreme Court of the Republic of the Philippines and pray, no, magdasal at hingin, manambitan sa mga kataas-tasang hukuman na tingnan po ninyo ng maigi itong sitwasyon. Iba po si Pastor Quiboloy, iba yung 5 akusado. Hindi po sila ang humihingi ng temporary protection order or petitioning for a writ of amparo, but it is us, the innocent civilians, the innocent children, kindergarten, elementary, high school, college, postgraduate of the Jose Maria College, the innocent civilian missionaries and religious workers of the kingdom of Jesus Christ, the name above all name, and the innocent members of the Fourth Estate belonging to the Sunshine Media Network International are petitioning your honors to grant us this temporary protection order in order to protect our life, our liberty, and our properties. Sabi ko nga sa inyo, nabuhayan po ako ng loob nung sinabi ng Supreme Court kahapon, kasabay ng pagpapalabas ng Division 22 ng Court of Appeals ng declaration na yung TPO writ of amparo issued by RTC Branch 15 in Davao City, which, again, to our mind, is a wrong decision because the petitioners of the writ of amparo are not the accused in the cases pending before Quezon City and the Rizal or the Pasig Regional Trial Court. The petitioners, ulitin po natin, ay mga inosente and helpless. Correct. Civilians, helpless kindergarten students, elementary students, high school students, college students, teachers, and even postgraduate students of Jose Maria College. The innocent
and helpless members of the Fourth Estate, the Free Press, supposed to be, Correct. of Sunshine Media Network International. No? Ito. Kaya tayo po ay aakyat sa kataasang hukuman, and we pray that they will listen to us and grant us again our petition for a writ of amparo. At sabihin ng kataasang hukuman, hoy, CA Division 22, ang tanga-tanga nyo naman. Bakit nyo inalis yung TPO? Hindi naman yung akusado ang petitioner dito, kundi distinct and separate juridical personalities. In this particular case, the students, the teachers, the staff, the citizens of the Kingdom Nation, and SMNI. Yan po ang Correct. ating ginagawa, at we will do this with dispatch because we cannot allow this, anong tawag nito, trampling of our rights, and itong pambabatuta, pagmamalabis ng mga pulis na nasasapian ng mga demonyo sa tuwing hinahampas nila ng kanilang mga batuta at pinagtutulak nila yung mga inosente na karamihan pa ay mga babae. Franco. Correct, partner Jay. Kasi alam mo, partner, no? Hindi naman natin kinakailangan maging technical para maintindihan natin ang ginagawa ng kapulisan. Sapat na makita natin yung mga videos sa taong bayan. They don't have to study this rule of law or the technicalities that is applied sa KOJC, because what the blatant display of power of the Philippine National Police against the citizens of the Philippines, especially civilians, is enough for them to understand on what's happening sa KOJC compound. So yung gumawa nito, itong Court of Appeal sa Cagayan de Oro, nullifying sa protection order, temporary protection order sa mga kingdom citizens, ay sapat na para sabihin, anong uri ng CA ba ito? Kaya marami sa taong bayan. Sir Jay, sige po. Maputol lang kita, no? Go ahead. Para lang kasi maging fair tayo sa pagre-report. Itong lahat ng sinasabi mo, nakita yan ng RTC Branch 15. It's true. Kung kaya nga, ako nga, unexpectedly, I was not expecting Judge, anong tawag nito, Muanes, no? Of RTC Branch 15 Graves. to decide in our favor. Kaya lang nakita niya yung susun o patong-patong na mga katibayan ng pang-aabuso, magmamalabis, pagmamaltrato. Kaya nga niya, iginrant kaagad yung ating, hindi naman kaagad kasi matagal nang nakapile ito noong pang after the June 10, no? Kaya dinisisyon niya. Ang problema kasi natin at yung sistema ng ating judiciary, hindi po kinukonsider yan ng mga review. Although alam natin nanunood sila, no? Pero kasi pagdating na po sa appeal, ang dinidesisyonan lang on the basis of the application of the law, no? Para at least malinaw lang, hindi tayo bias, no? What the Court of Appeals justices look at whether the RTC Branch 15 was correct in applying the law. Sabi nga ni Attorney Mark Tolentino, on the basis of technicality, no? Sa napaka-technical at hindi na ginamitan ng puso, hindi na ginamitan ng konsensya, hindi na ginamitan ng kaluluwa. It's true. Ng mga bagong hirang, and I'd like to emphasize that, yung newly appointed justices of the Court of Appeals by President Ferdinand Marcos Jr. Wala pang 2 linggo ito na nahihirang bilang justice, no? Sakto lang, Sir Jay. 14th day na natin ngayon. Wala pang 2 linggo. Naihabol pa ba? Kung titignan natin ang ating timeline, simula ng pagkubkob. Oo. 14 wala days. pa. Nung mangyari yung pagkubkob, hindi pa associate justice ito sila Bailon. Correct. Bago lang ito in-appoint Kasabay ng appointment ito ng kapatid ni Bronner.
na naging controversial din ngayon. No? So, ngayon, ulitin lang natin, ang tiningnan nila rito, yung application ng batas, no? Which, to the minds of many legal personalities in the legal community, ang sinasabi nila, the CA Branch Division 22, di na masyadong tinechnical. Ulitin natin, ang petitioner dito, and I'm sure the Supreme Court will agree with our prayers, na ang nanganganib po dito na buhay at ari-arian ay buhay ng mga inosenteng preschool students, kindergarten students, elementary students, college student, teachers, as well as other staff of Jose Maria College. At ang humihingi ng protection order laban dito sa mga pulis na ito ay yung mga inosenteng missionary workers at volunteers at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at mga staff, reporters, announcers, producers ng Sunshine Media Network International. So, kung hindi ito nakita ng CA, siguro dahil sa marahil ay iba ang kanilang nakita, no? And I don't like to pass judgment doon sa kanilang mga sa Bisaya paminsar, no? Sa ilahang panghuna-huna, no? Nga di matingali ni kinahanglan og proteksyon ng mga gipambunalan nga mga babae diha sa KOJC compound, no? Kasi wa man tay laing ikasulti nga saro naman sa ding mga tawhana, wa sila kakitaan eh. It's all over social media, and yet they deem it proper to be technical, as I said, to be technical in deciding in favor of the petitioner PNP, no? As against the explanation and the pleading submitted by the lawyers of KOJC, Jose Maria College, et al. No? Sir Jay, eto may babasahin. The Court of Appeals said that the Davao RTC Branch 15 under Judge Mario Duaves acted without authority in taking cognizance of the case and issuing protection order last August 27 against the police operations. Yung statement pa lang na yun, Sir Jay, parang basado mo na talaga. Kung ano, if you read between the lines of that statement, gaya nga nung yung sinabi, Sir Jay, gusto mo lang maging patas, gusto mo lang maging fair, pero sa aming pananaw, at sa pananaw ng taong bayan, ay ayoko na lang po magsalita, pero yun na po yun, Sir Jay. May, tingnan natin kasi hinimay namin ni Attorney Mark Tolentino yung desisyon na yan Kaya nga sabi namin, ito with due respect to the Court of Appeals Mindanao, hindi po kami sang-ayon sa desisyon na yan in nullifying the temporary protection order. Parang may mali, no? The order of the Supreme Court to transfer cases to Quezon City refers only to cases involving Pastor Kibuloy and or his co-accused, no? The petitioner of the amparo petition pending before the RTC Branch 15 Davao is not Pastor Kibuloy and or his co-accused, but KOJC and Jose Maria College Foundation, who have separate and distinct juridical personalities than Pastor Kibuloy et al. So, RTC Davao City have concurrent jurisdiction to hear amparo cases with the Court of Appeals, Sandigan Bayan, and the Supreme Court under the rules on amparo. No? Meron pong rules on amparo The transfer of the venue of the criminal cases against Kibuloy et al. By the Supreme Court did not remove, hindi inalis, no? Ang jurisdiction sa RTC Davao to act on separate
and different cases such as the petition of amparo and the amparo temporary protection order. Again, ulitin natin, the transfer of the venue of the criminal cases against Kibuloy et al. By the Supreme Court did not remove the jurisdiction of RTC Davao to act on the separate and different cases such as the petition of amparo and the amparo temporary protection order. So, yan po kasi ang sinasabi ng kasi nilipat na ikayan sa Quezon City at saka sa Pasig, kaya ang kaso ni Kibuloy, kaya wala nang jurisdiction yung RTC Davao. Hindi naman po si Kibuloy ang petitioner sa amparo. Correct. Hindi po. Hindi nga natin alam kung nasa langit na ba si Pastor Kibuloy o siya'y namamasyal sa mga lugar katulad ng ginagawa ni Happy Alice Go, no? Na sinundo pa ng private jet ni Secretary Abalos at ni PNP Chief Roma Marbil, no? Ay, Romel pala, Roma naman ako. Bakit ba Roma nabanggit ko? Yeah. Anong tawag nito? Hindi natin alam eh. Pero dito, kumbaga parang, Sir, Division 22, huwag naman kayong tanga. Kami yung petitioner eh, hindi naman si Kibuloy eh. Correct. Diba, ba't ba nyo iginigit na nilipat? Wala naman kaming kaso na inilipat. Bagong kaso ito, nagpunta kami dyan sa RTC, humingi kami ng proteksyon. Natural. Malinaw naman po sa rules. Ang pwedeng magbigay ng writ of amparo, Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan, at Regional Trial Court. Huwag naman kayong maging tanga. Pero nandiyan na yan, nangyari na yan. Wala tayong magagawa, na technical tayo. Kasi bagong newly appointed eh. Napangangalagaan ko yung aking tungkulin, Mr. President. Dahil in-appoint mo akong Court of Appeals Justice, ngayon, pupunta tayo doon sa Supreme Court na nagdesisyon kahapon lamang na yung pagmamayari o pag-aangkin ng, kundi ako nagkakamali, may 50 hektaryas na Malacanang of the North, no? Yung sa Paway, sabi ng Supreme Court, hoy, Pamilya Marcos, hindi nyo yan, nakaw na yaman yan, ibalik nyo yan sa Estado. Kaya tayo inspired. Uy, let us go upstairs. Let us go to the Supreme Court and pray, no? With fervent anong tawag nito? Manikluhod tayo. Yes. At manambitan sa ating mga kataas-taasang hukuman, sa mga maestrado, na dinggin ang ating pangamuyo, no? Sa Bisaya pa, na hatagan kita o gugma, no? O desisyon aron maproteksyonan ang atong kinabuhi, ang atong mga kabtangan, garon na iyang inon ang Court of Appeals, uy, mga buwang, nasayop mo diya, panuwaya mo, no? Mga pinisti mo. Yan, inupo muna kayo, Sir Jay. Pero tingin mo, Sir Jay, yung nilabas ngayon, yung naging desisyon ng Supreme Court patungkol sa nakaw na yaman ng Marcoses, isa ba tong indikasyon na malaki ang tsansa na talaga namang hindi? Kasi maraming nagsabi, maraming sabi-sabi na even the judiciary, kasi legislative branch, alam naman natin, executive, automatic naman, pati daw yung judiciary is, alam mo na, Sir Jay, na pwedeng may connivance na rin na nangyayari. Ito yung mga impormasyon lang din na, syempre, yung pananaw din ng ating mga kababayan dahil nga sa naging desisyon ng Court of Appeals. Alam mo, wag naman nating lahatin yung mga taga-Court of Appeals, no? Yes. Nagkataon lang, dito nahulog sa Division 22 na yung isa sa mga estrado ay bagong hirang lamang. No? So, huwag naman natin lahatin kasi ako ayaw ko namang makasakit ng damdamin doon sa mga matitinupang maestrado ng Court of Appeals. No? Ang dami nating kaibigan dyan
na miyembro ng Court of Appeals, no, na alam ko mga seryoso, ginagalang, respetado ba, Bisaya pa, no? Siguro ang maganda lang dito, kung meron mang ibig ipakahulugan itong naging desisyon ng Court of Appeals, yung kanilang indaan ng Supreme Court, no? In the case of declaring the Paway properties of the Marcos family as ill-gotten wealth, ill-gotten, no? Is a kung sa Bisaya pa, usa kapag matuod, no? Isa pong pagkilala o papatunay na ang ating kataas-taasang hukuman ay independent, no? Co-equal body of our republic, no? Doon sa House medyo malabo na siguro tayong makaasa roon dahil ang galing-galing nila, Franco, eh. Yes, kahapon. Isipin mo, binabaha Correct. ang buong Metro Manila, ang buong Calabarzon, ang buong Central Luzon, binaha. Yes. Pero ang ating mababang kapulungan ay minarapat nila na kaagad tumugon at ibigay ang ayuda sa Davao City na naglilimahid tayo sa init na 41 degrees Celsius. Ang tawag nito, ang init. No? Yes. O sa Bisaya pa, no? Sa maning mga congressman nga, ipaningot na ganing ilok na to, di pa sila manghatag o gayuda nga tuwa man dito sa Luzon ang gibaha, no? Ganyan kagaling ang ating mga mambabatas. Yes, correct. At sila nandito, incidentally, dinaan ako kaninang madaling araw. Bago ako pumasok rito, dumaan ako sa anong tawag nito? Dusit Tani. Dusit no? Tani. Katabi halos ng waterfront ito. Hotel na pag-aari nila Senator Gatchalian dito sa Barrio Pampanga, no? Sa Davao City. At kausap ko yung mga waiters. Sabi nila, sir, grabe mga order ng mga kwat. At saka hindi lang yun, pinapunta pa nila yung mga governors at saka mga pamilya nila. Kaya puno yung mga kwarto, eh. O ganun sila gumastos. Charge to the people of the Republic of the Philippines sa taxpayers. At habang tayo ay pinagtitiis nila na mamuhay sa 64 pesos a day na pagkain, sabi ng NEDA na okay na pagka meron kang 64. Mayaman ka na. Yes. Mapapaputangin na ka talaga, eh pagka narinig mo yung ganun, eh, no? At saka, okay na daw, 64 pesos, mayaman ka na Pilipino. that's true. Sabi ko nga, ayop tong mga to. At ipamukha mo, Sir Jay, no, yung naging pahayag, yung nagsalita si Tambaloslos doon niya sa kanilang ginanap na pangangampanya, pamimigay. Yung kanyang pagsigaw pa lang na, lahat kayo, tatanggap kayo ng 5,000. Parang anong klaseng pag-flex to o pagpapamukha to sa taong bayan? Ganyan mo, para alam naman ng taong bayan, yung 5,000 sinasabi niya, pera din natin yun, eh. Ngayon, Okay. Eto maganda riyan, Franco, no? Nung isang araw, matagal na sinimulan to, eh. Nung isang araw, namigay na sila. Mag-aalas 5, mag-aalas 6 na lang ng hapon, 200 pa lang nabibigyan nila. Yung nakapila, mahigit pa 3,000. In other words, what I'm saying is, hindi lahat nabibigyan, puro press release. Yeah. Kunyari, namimigay, ang dami pinagbibigyan pagkatapos noon, wala na. Puro puro pakitang tao lang. No, natutuwa ako sapagkat yung ibang mga kasamahan natin, pinapunta ko roon sa University of Southeastern Philippines. Doon ang iba, eh. At saka alam mo ito, politika. Saan ka naman nakakita? Mamimigay ka ng ayuda. Ang requirement mo, Franco, kailangan ng voter's ID. Kailangan ng telepono mo, address mo, saan presinto ka bumoboto. Anong email mo. Mamimigay na ayuda, pero yan ang requirement. Anak ng putragis. Talagang makakapagpamura ka, eh. Obviously, natutuwa lang ako kasi habang nag-i-speech si Speaker Romualdez kahapon, walang nakikinig, kaway siya ng kaway.
Walang man lang kumakaway. napabalik sa kanya. Alam mo, kaya ako hindi nagtataka na tama yung yung findings ng mga nananaliksik sa tawag ito, SWS, Pulse Asia, Pahayag, no? Publicos, na talagang ang kanya nakukuha ay less than 1%, 0.06, 0.08%. Kasi nga, alam mo, pinagluloko mo taong bayan eh. Hindi naman mga, lalo pa sa Davao. Oh, isipin mo mamimigay ka ng ayuda sa Davao. Tapos may kasama kang 30 congressman from different, para may tagapalakpak sa'yo. Ha? Tapos parang sinabi, hoy, walang magsusuot ng itim Ako lang, ang speaker lang ang nakaitim, kaya para lutang siya. Oh. Lutang nga eh. Pag ikaw adik, sabi ng lutang, alam mo na kung ano ibig sabihin niyang Franco. Ha? Yes, correct. Actually, Sir Jay, ating sa informasyon na ating natanggap, lahat daw talaga nagdodroga. Karamihan dyan sa Malacanang ay gumagamit talaga. Pero si Tambalos-los lang daw ang ayon sa isa na actually revelation din ni Ma'am Cathy Binag na hindi niya nakita na gumagamit ng cocaine. Kumbaga, kaya nga isa sa nakikita natin na nag-ooperate umano sa Malacanang, ayun nga, sabi sa mga sabi-sabi sa atin, si Tambalos-los. At siya lang din daw yung bukod tangi na hindi daw gumagamit ng illegal na droga. Oo. Alam mo, hindi na kailangan niya mag-drugs eh. Kasi yung obsession, Franco, alam mo, That's minor correct. in psychology Correct. ako eh. That's correct. Intoxicating Ang yan. minor subjects ko sa college, psychology, hindi na niya kailangan ang drugs. Kasi the guy is so consumed of his obsession It's true. to become the President of the Republic of the Philippines. Sinubukan niya, tumakbo siyang senador noon, hindi siya pinalad. Ang layo niya. Ngayon naman, 2 taon na siyang nagpapabango sa publiko. Kasi nga, alam naman natin to, it's of public knowledge that he wants to run for president in 2028. Unfortunately for him, his ratings nga, yung kanyang acceptance, yung trust, yung popularity niya, hindi na nga trust popularity lang eh. Cannot even register to 1%. That is why, pag ikaw obsessed ka, no? You are consumed. You're acting more like an addict. Like somebody who has inhaled or snort cocaine, no? Mas masahol pa yan kaysa uminom ka ng 1 liter na Johnny Walker Black. Yeah, abuse of power is addictive sa mga tao, hindi nakakontrol. Yes. Kumbaga may dopamine din talaga, like what's happening right now. Hindi lang kay Romualdez, yung mga taong nasa Kongreso, yung mga nakaupo, di ba? Ibinenta nila yung kanilang kaluluwa. Obviously. Oo, alam mo, mabuti binanggit mo yung Kongreso. Alam mo, isang nakakawala ng kasi dati, aminin ko sa iyo, dati kaibigan ko si Benny Abante. Yung obispo ng Baptist yata yan, kung ano simbahan sa Manila. Ang taas na respeto ko dati riyan. Ngayon itong huli, sabi ko, anong nangyari ito? Bakit naging ulol? Correct. Naulol na. Kasi hindi ko maintindihan eh. Pardon my language. For lack of better terminology to use. I find him so idiotic, no? No, na anybody who knows Benny Abante before, supposed to be man of God, no? He's behaving like somebody who's possessed by the devil, no? Oh. Yeah, that's correct. Unfortunately, pasensya ka na, Bishop Benny, pero as a friend, I will describe you as I see you now, no? Because I still consider you as a friend, no? And I hope na hipuin ka ng banal na Espiritu Santo para bumalik ka doon sa dati mong anyo bilang isang maamong tagapagpahayag ng mga salita ng Diyos at kabutihan ng tao. Sir Jay. Yun lang naman, concern lang ako as a friend. No?
Sir Jay, sa tagal ng mundo mo na nakilala mo na rin ang politika, gaano pala katindi ang epekto ng pera sa mga tao dyan sa politika? Kasi nakita natin na itong mga taong ito, hindi ganito sila dati. Pero nung naging Marcos administration na, ay talaga namang bumaliktad totally ang mga... Alam mo, isa pang disappointed ako, Franco, no? Yung kalaro ko sa golf, si Congressman Ace Barbers. Yun pa. Alam mo, anak yan ng kaibigan ko. Si Colonel Barbers na naging Interior Secretary, naging Congressman, naging Senador. Hindi ko lubos akalain na ganito na ang kanyang attitude ngayon. No? Nung attitude na kumbaga sa usapang bading, no? Ay, po, si Ace, uma-attitude na. Ano ba yan? Kaya yun ang reaction ng mga baklang parlorista na kausap kong tiga Surigao. Hindi sila makapaniwala din sapagkat napaka ano nito Kumbaga, kung tumindig ito noon, makikita mo talagang he stands on principles, no? But now, wala. Parang itinapon sa basurahan yung prinsipyo sa buhay ni Alas, no? Ni Ace Barbers. Dati kasi pagka may mga ganyan, sasabihin niya, bay, di na lang tamamina, o na bay, dula na lang tag-golf, bay. Di rin lang na ito, yapak ng atong kwan, aligot-got anang mga buang sa gobyerno. Ngayon, hindi. Isa na rin yata siya sa buang, no? I hope not. I hope not. Because once, nung miyembro pa siya ng mga Spice Boys at saka Brilliant Boys dyan sa House of Representatives, isa ako dun sa mga sumaludo sa kanya. Ngayon, wala. Minsan nakakadiri pakinggan, no? Maintindihan ko pa kung ang umaaktong parang baliw sila Dan Fernandez, sila Estela Kimbo, kasi wala naman talagang binesa yung mga yon. Pero yung mga dating kilala kong mga prinsipyo, nawala lahat ng mga prinsipyo. Siguro nga, nakababaliw yung kapangyarihan. Sir Jay, meron po akong itatanong. Balik po tayo doon sa ocular inspection na inaabangan din po ng ating mga kababayan kasi updated po sila. In fact, ilang oras na lang, ilang minuto na lang, yun yung ocular inspection. Isa rin po sa mga tinitingnan din ng ating mga kababayan yung ano yung magiging inaasahan sana na maging maganda ang kahitnan ng ocular inspection at ng public hearing. Meron po ba tayong natanggap na report kung sino po yung mga kumpirmadong mga senador ang pupunta at sa hanay din po ng kapulisan? Kagaya po ni Secretary DILG Abalos at saka po si PNP Chief Marbil, kahit busy po sila kay Alice Go. Inaasahan din po ba natin na makakadalo sila ngayong araw para sa public hearing? Sa kaso nila Mr. Abalos at saka ni Mr. Marbil, wala ko nakita ang dahilan para hindi na sila sumipot ngayong araw na ito dahil nakabalik na sila Courtesy of a private jet, na very generous yung kanilang anong tawag nito, yung kanilang ninong, no? Yung kanilang donor, na? Sipi mo, pumunta sila doon. Yes po. Naka-private jet. Bumalik para sunduin lamang si Happy Alice, no? Pagkatapos bumalik dito, yun din. In other words, kaya ako noon, sabi ko, baka hindi, hindi makarating sila, pero now wala silang ngayon unti-unti na pong dumarating ang mga staff ng Philippine Senate. Nakikita ko yung mga miyembro ng secretariat ng ito dumadaan sa harapan ko, yung mga miyembro ng Senate Secretariat on the Committee on Justice and Human Rights.
and local government, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, limang sasakyan, and siguro pati yung secretary ng committee ay nakita ko na rin, nandito, nakasuot ng puti, no? At teka, sisilipin ko lang sandali, ha? Kung, Ayun. Kitang-kita pala, Sir Jay, sa kinalalagyan nyo yung mga bisitang dumarating dyan sa KOJC compound. Ayan. Kitang-kita, napakaganda ng posisyon, ang ganda-ganda ng lugar. Nakikita ba? Nakikita? Oo. Kasi tinatanaw niya lang sa sa bintana yung mga darating. Ayan. Kasi yung Hindi ba makita? Oo. Ayan. Patulong tayo kay MJ, no? Sige po, mamaya po. Sir, po. Para makita. Sir, Yung, ayan, nakikita na ba? ayan. Ayan, yan ang mga, ano pangalan to? Mga sasakyan. Ayan. Oo, yung medyo 1, 2, blur. 4, 5. Blur ng konti. Okay, anyways. Oo. Gusto ko lang authenticate sa inyo na yan po ang dumating na sila. Advance party. Susunod na siguro. Kasi kaya marami sila dahil 3 committee ito eh. Okay. Joint committee. So 3 staff ng committee ang nandirito, no? Mga abogado, researchers, consultants, kompleto sila rito. Yan. Sir Jay, ang inaasahan din ng ating mga taga-subaybay, mga televiewers na since day 1 pa, sana yung pagkatapos ng mangyayaring ocular inspection at saka public hearing. Yes po. Nakikinig si Apple, no? Baka pwede niya i-pick up yung video dyan sa baba, no? Parang sa ganoon makita ng malinaw ng anong pangalan nito. Is there a way, MJ, you can get it from your phone yung video dyan sa labas? Kahit lang from this vantage point para makita lang ng ating mga manonood all over the world, no? Kung ano po itong nangyayari. Oops, nawala. Ayan. Ayan. Sandali, ha? Maghahanap tayo ng pagkakataon. Inaalalayan tayo rito ng ating... Sir Jay, habang inaayos pa ho yan, magtatanong rin tayo. Itong public hearing, pagkatapos nito at saka ocular inspection, ano po yung inaasahan natin? Kasi ang hinihiling ng ating mga kababayan na patuloy na tumututok dito sa ating special coverage sa KOJC compound ay sana matapos na, magsialisa na rin yung mga pulis at ngayon parang nakakuha na tayo ng matibay na ebidensya na merong malalim na hinuhukay dyan sa JMC basement at the same time marami silang ipinupuslit na mga instrumento, mga kagamitan na nagpapatunay na inaano na nila, sinesemento na nila, binabalik na nila sa dati. May posibilidad kaya na hindi na nila uli bubungkalin sakali na tapos na ang ocular inspection at public hearing? Your guess is as good as mine, no? As I said, ang yung hinala o panambitan ay maaring mangyari, maaring hindi. But if we can get a TPO, no? Yung ating writ of amparo mula sa Supreme Court, I can say for certain na hindi na nila magagawa yan, no? Pero yung hanggat wala yun, alam mo, we are dealing with a different kind of animal, no? In the person of Nicolas Torre. Kasi ilang beses na niyang binaluktot ang batas dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound, no? Sabi ko nga, kahit dito sa amin, sa pinaka-studio, dito sa loob ng pinaka-studio ng SMNI Davao, where I am located right now,
no, ay gusto nilang ipadlock kahapon, no? Yan. Kaya tingnan natin, no, kung ano ang kanilang gagawin. Kung may natitira pa silang awa, may natitira pa silang disenteng pag-iisip, sana igalang nila. Depende rin yan mamaya kung ano mangyayari sa public hearing, no? Yes. We will await. I don't want to second guess, no? Yung magiging public hearing mamaya, alauna yata, kung di ako nagkakamali, or after lunch, no? Kasi ako nag-aantay din dito sa studio ng mga, anong pangalan nito, ng mga report na nila MJ Mondejar, nila Jade Calabroso, nila Admar mamaya, no? At iba pang mga anchor reporters natin at saka mga producers from different areas. Merong kasi siyempre kalat-kalat ka sila rito ngayon. Ako lang natitira dito sa studio at palabas-labas ako dito sa may malapit sa King's Chow, no? Kasi tinitingnan ko itong mga tinitingnan ko itong mga pulis na kanina nakahilata riyan sa damuhan, no? Kaya tingnan natin kung anong report. Palagay ko, Sir Jay. dami na nating bisitang dumating, no? Kasi nakikita ko dito sa monitor natin sa CCTV na dumarating na yung mga sasakyan. Marami pang sasakyan. Galing yata sa Senado itong mga dumarating dito. Tingnan natin. Sabi ko nga, maraming magaganap dito sa loob. Tingnan natin. Ang isang unang-una, Franco at Madam, no, na gusto kong makita ay kung pipigilan nila na makapasok sa cathedral ang mga senador at ang mga ocular inspectors from the Senate, no? I understand may mga kasama silang engineers din, no? Mula sa building officials ng Davao City who will check on the anong pangalan nito? On the structural anong tawag niyan? Yung bang katatagan, no, ng building, kasi nga ang report, although wala naman talaga tayong personal knowledge dito except na yung naririnig nating drilling machine, no, at saka yung mga video mismo na galing sa mga pulis na siguro hindi makatiis, hindi makakonsensya, kaya pinapadala tayo ng mga video ng kanilang paghuhukay, no, kanilang pagmimina o pagpa-planting dyan sa iba't ibang lugar, basement ng JMC, building, cathedral at iba pa, no? Pati na yung heartbeat sa may kangkungan, no? Pero Sir Jay, yung mga ipinupos... na lang yung mga heartbeat, eh. Sir Jay, yung mga... Yes, ma'am. Yes po, Sir Jay, yung mga ipinupuslit nilang mga semento, bato, dito sa KOJC compound papuntang basement, di ba sapat na yan na batayan at isang matibay na rin yung ebidensya na meron silang illegal na ginagawa dyan sa loob ng JMC basement, lalong-lalo na hindi nila pinapasok ang mga media, pati ang ating mga legal counsel. The mere fact that they are not transparent is subject to several suspicion, no? And possibly conclusion na meron silang ginagawang illegal. Kasi kung transparent ka at hindi mo sinasagka, hindi mo binabatuta yung gusto makakita, lalo na yung miyembro ng media, no? Diyan sa ginagawa ninyo, siguro hindi nakalabisang mag-isip, no? Pareho niyan, no? Ito yung mga sample lamang ng pagtatangka sana na tingnan, no? With their naked eyes
ng Philippine media kasama ang mga kinatawan mismo ng Jose Maria College at ng kanilang mga abogado. Pero yan, nakikita naman po ninyo kung paano utusan itong mga pulis, no? Itong mga, hindi ko alam bakit ganito mga pulis tumatalikod, no? Hindi nila harapin, no? Kaya nga kumisan, naiinis na rin yung mga abogado, hindi na pwedeng hindi na isama na sampahan ng kaso itong mga pulis na ito. Correct. Kasi kasapakat nila Nagiging kasapakat na sila in the commission of a crime, no? Oh. Yes. Sir Jay, ito panoorin po muna natin yung ibang videos na yung update natin ngayong umaga lang din kung saan Go ahead. itong pulis pa, tila siya pa yung naghanap ng court order sa mga manggagawa sa ginagawang inspection. Let's play this video. Hindi pala pwede na yung mga gamit ninyo aming i-check po? Pwede. Bakit hindi? Kailangan may court order ba? Kaya din, may court order. Alin lang to, sir. Operation mo, ongoing operation. Wala, di ba? Arrest warrant, ongoing operation. Arrest warrant. Sir, ano pangalan niyo mo, sir? For the record ko. Si Ground Commander. Pangalan niyo po, sir? Lang kasi kayo. Utos ni Ground Commander. Kayo po, kayo. Ano pangalan ninyo? Utos ni Ground Commander. Yung pangalan Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ayun po, sir. Utos ni Ground Commander. Pero sir, sabihan niyo yung mga tao yung wag magbukas ng bag ng mga members namin kasi you're opening their bags also. Dapat plain sight lang, plain view lang ang pag-check. Kunin mo, wala. Siya, kumukuha siya ng pangalan to, pero hindi siya anong pangalan. Sige, document lang Sige, natin. document lang. Isama natin yan sa sinitiring mamaya. Ayan, Sir Jay, kita mo, tayo Yun pa ang maganda kasi itong video na ito pwede natin magamit mamaya sa public hearing para ipakita sa mga senador kung sino at paano umasta ang pulis, no? Unang-una sila ang bisita sa compound, pero kung umasta sila, para silang may-ari ng compound. You see the abuse, no? Abuso talaga. Hindi mo na, wala kang ibang description dito, kundi yabang, abuso, Hindi man lang magpakilala, Tayo pa yun. Isitahin mo yung may-ari ng compound na pinasok mo. Tandaan nyo yung pagmumukhang yan, ha? Kung yan ang kapitbahay nyo, asawa ninyo, o kakilala nyo, pag-uwi niya, nakita nyo pagkatapos ng lahat ng ito, sabihin nyo sa kanya, o sa Tagalog, simpleng-simple, tangina mo. Ganun. Grabe ka, abusado. Kasi nakakabuisit Ang ganda-ganda ng umaga ko, nagigo ako, nagbihis ako. Pagkatapos ganyan ang makikita ko, umaakyat ng dugo ko Parang Sige, gusto kong maghanap ng aluminum baseball bat. Naiyakan pa sa kanya. Sige lang, relax muna tayo, Sir Jay, at marami-rami pa tayong aabangan nyo yung araw na ito. Huwag nyo muna pataasin ng yung dugo at mag-relax po muna kayo. Babalikan po natin ang ating mga talakayan.